Hi guys! So today's video is i-discuss naman natin yung mga requirements na kailangang ihanda para sa application ng 482 Subsequent Entrant Visa. For recap lang, yung asawa ko is a 482 Subsequent Entrant Visa primary holder. So nasa Australia na siya. And then nag-apply kami ng online DIY application. So kami yung nag-prepare ng mga requirements and then kami rin yung nag-attach and nag-lodge ng application namin. Before ko i-discuss yung mga requirements na pin-prepare or in-attach ko doon sa Timi account namin or doon sa application namin, ipakita ko muna yung website ng Immigration ng Australia. Punta tayo dito sa Skills in Demand 482. Hanapin natin yung 482 Subsequent Entrant Visa. Click natin yung details. Para makita natin yung mga requirements or documents na kailangan, i-click lang natin yung How to Apply. Click natin yung Gather Your Documents na makikita natin yung mga requirements. Dito sa may Identity Documents, makikita natin yung mga identification na kailangan nila or nire-require nila. So, isa sa example ng identity document is passport or birth certificate. Pwede rin yung marriage certificate. Dito sa sponsor documents, kailangan yung letter of sponsorship galing din sa company ng primary holder ng 482 visa. Dito naman sa health insurance, pwede kayong kumuha before or after ng arrival nyo sa Australia. Then dito sa reciprocal healthcare agreement, I think tungkol ito sa Medicare. Dito naman sa character documents, dito niya attach yung NBI pag galing sa Philippines. And kung galing naman kayo sa ibang bansa or nagstay kayo sa ibang bansa for more than 12 months, minsan ang tawag nila doon is police clearance, yan yung rin i-attach. Dito naman sa partner documents, so sa partner meron tayong spouse at meron din tayong de facto partner. So pag legal wife or legally married, ang usually hinihingi nila is marriage certificate. Kapag de facto, mas mabusisi sila sa requirements. So ito yung mga nire-require nila usually. Kailangan kasi nila ng proof na talagang meron kayong relationship. So yung requirements usually nila is joint bank account, billing statements, or kung meron kayong loans or mortgages na nakapangalan sa inyong dalawa. And also yung documents na magpapatunay na tumira kayo sa isang bahay. Sa mga dependents naman under 18, normally ang hinihingi nila is birth certificate or passport. Kung yung bata or dependent is adopted, so kailangan din nila dito ng evidence tulad ng adoption papers, etc. Yung isa pang document na kailangan i-attach din sa application, lalo na sa mga minors or 18 years old and below, is yung Form 1229. So ito, i-explain ko mamaya kung paano yung pwede nyo gawin dito sa form na to. Kapag dependents naman na over 18 years old, so mga adults na, so almost same yung requirements like character identification, passport, birth certificate, or kung married, marriage certificate. So dito makikita nyo meron silang notes or tips kung paano yung gagawin nyo dun sa mga documents. So for example, translate. Kung yung mga documents nyo is nasa Tagalog or Filipino language, kailangan nyo siyang ipa-translate to English. So makikita nyo dito yung requirement nila for translation. And naka-note naman dito na hindi naman kailangan certified yung document. Sa pag-scan naman ng documents, kailangan daw all in color and then siguraduhin clear ang pagkakascan. And kapag yung mga file nyo is madami, 2 or more pages, kailangan nyo siyang ilagay sa isang file. So ito naman yung mga requirements na hinanda namin para sa application namin ng 482 Subsequent Entrant Visa. Sa pag-a-attach ng mga requirements or documents, meron siyang kanya-kanyang spot kung saan niya i-attach yung mga documents. Ito yung page ng IMI account kung saan i-attach nyo yung mga documents. Nakalagay dito yung pangalan ng applicant ng 482 Subsequent Entrant and makikita nyo yung mga attachment or number of attachment na na-receive. For example, dito sa evidence of support, dito nyo i-attach yung letter of sponsorship. Yun yung galing sa company ng primary holder ng 482 visa. So, kailangan mag-request yung primary holder natin dun sa HR nila para ma-provide nila yung letter of sponsorship.
Dito naman sa evidence of address, bale ito kailangan nyo lang siyang i-update kung meron kayong changes sa address nyo. Kunwari kung lumipat kayo ng bahay, kasi kailangan yung i-inform yung immigration kung any changes na merong pagbabago sa address nyo, kung saan kayo nakatira, or kung ano yung mga contact details nyo. Dito naman sa evidence of change of name, so kung meron kayo ibang mga pangalan na ginamit, so kailangan dito i-attach nyo yung evidence or yung mga documents na kailangan. Ito lalo itong applicable sa mga married na babae. So kapag kasi kinasal, syempre magbabago ng apelyido. So ang i-attach nyo dito is birth certificate, kasi sa birth certificate nandun yung single name nyo, yung ginamit nyo. And then yung marriage certificate, i-attach nyo rin dito para maging proof na nag-change na kayo ng name. Dito sa evidence of relationship, so ang case namin is married kami, kaya ang i-attach ko lang is marriage certificate. Dito sa evidence of relationship, meron kasi akong mga napanood na nag-attach sila ng mga pictures and also mga bank statements na nakapangalan sa kanilang mag-asawa para maging additional evidence ng relationship nila. So, kung gusto nyo mag-attach, pwede nyo i-attach dito sa spot na to. So, dito naman sa evidence of character history slot, dito nyo i-attach yung NBI. And remember sa mga previous video ko, yung countries of residence na na-discuss ko before, kapag nag-stay kayo dun sa isang bansa for 12 months pataas, kailangan yung kumuha ng police clearance doon sa bansa na nag-stay kayo. Yung facial image naman, meron silang required na size. Naka-indicate yun sa IMEI account. Kapag binrowse nyo yung IMEI account nyo, check nyo doon yung size ng photo na kailangan nyong i-upload. So, kung pwedeng mapakita nyo doon sa photo studio kung ano yung measurement para mas accurate yung pagkakakuha sa inyo ng picture. And siguraduhin nyo din na clear yung picture na i-upload nyo. Dito naman sa travel document, ang kailangan nyong i-attach is yung bio page ng passport nyo. So, remind ko lang ulit sa inyo na dapat yung passport nyo is hindi expired upon application. Ito naman yung requirement para dun sa isa naming anak na 9-year-old. So, almost ganun din yung requirement tulad ng sa akin. So, kailangan ng letter of support or sponsorship galing dun sa company ng primary holder. Then, yung second is evidence of custody. So, dito sa evidence of custody, ang in-upload lang namin or in-attach is yung birth certificate. Ngayon, kung sa case nyo is adopted yung bata, kailangan ng mga evidence or adoption papers. Then, next, yung facial image. Then, next, itong consent document. So, ito yung Form 1229. Ang Form 1229 is consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years old. So, kung yung applicant nyo is below 18 years old, kailangan nyo ng Form 1229. Itong Form 1229 is makukuha nyo sa website ng immigration. I-type nyo lang yung Form 1229 and then i-download nyo itong form and kailangan nyo siyang i-fill up. So, ngayon, ang mag-fill up and ang maglalagay ng signature is yung primary holder ng visa 482. And then, kailangan yung mag-attach dito ng identification. So, sa case namin, ang in-attach ko is yung driver's license niya and passport. Dito naman sa other documents, nung hinihintay na namin yung result ng visa namin, naka-receive kami sa immigration ng S56. Nire-request nila kami na mag-sign kami ng waiver or health undertaking na Form 815. Kasi nga na-mention ko before na merong history yung anak ko ng primary complex, so kailangan lang namin i-sign yung waiver. So, remind ko lang na hindi lahat ng mga bata or hindi lahat is makaka-receive ng Form 815. So, ito depende na lang sa analysis nila or sa assessment ng immigration. Ito pa yung application ng isa naming anak, 17 years old siya. Halos kapareho sila ng requirement ng isa pang minor. So, meron din siyang letter of support, evidence of custody, facial image, and yung Form 1229, and also the travel document. Ang pinagkaiba lang is hiningan din siya ng evidence of character history na na-mention ko before na kapag 17 years old and up, kailangan na ng NBI ng bata. Regarding naman do sa health examination, kapag natapos na kayong mag-lodge, nabayaran nyo na na-submit na yung application nyo, after a day or two, doon nyo marireceive yung medical request. So, kailangan lang kayong maghintay and then kapag nagawa nyo na yung medical examination, automatic na siyang mafo-forward doon sa IMEI account nyo or sa application nyo ng visa. So, yun lang yung mga requirements. I hope nakatulong ako sa visa application nyo. And kung meron kayong question, just comment down below. Please don't forget to
comment, click share, or subscribe dito sa channel ko. Kung interested kayo sa application ng 482 subsequent entrant, and then kung interested din kayo sa buhay sa Australia. Kapag nag-subscribe kayo, mas mamotivate ako na mag-create ng mga videos regarding sa buhay sa Australia. Good luck sa application nyo and thank you for watching. Bye!